So, ito na nga mga kaisda. For today's video nga ay i-reveal na nga natin kung gaano nga ba kabilis tumubo ang nasirang fins nito ng ating betta fish. Ayan. So, pero bago natin i-reveal mga kaisda, no, of course, i-flex natin at ipapakita natin ang video nila ng before and after. Ayan. Meron ding date mga kaisda kung kailan natin na-capture ang before at saka ang after para as a proof na talagang sa ganun kabilis na panahon ay nag-heal at na-regain niya ang kanyang nasirang fins. So, tara! At ito na nga ang before niya. Ayan, screenshot ito mga kaisda ng video natin ng before niya na kung saan na may details ng date, January 15, 2025. Yung itsura niya, i-play na yan. Ayan. Ito lang naman ang itsura niya mga kaisda. Ito yung before shots niya. Ayan, unang video ko ito sa kanya mga kaisda. Pagka-receive ko sa kanya, ganyan na ang kanyang itsura. Ayan, may sira na ang kanyang dorsal. O, diba, ang laki ng bungi niya mga kaisda. Pag nag-fair siya, kitang-kita. Ayan, diba? Ang strains niya ay platinum grizzle na crown tail. At male yung gender niya. Nung una talaga mga kaisda, hindi ko nasipat na may sira or damage para yung dorsal niya na fins kasi ang ganda niya pa din mag-flare at napaka-pogi niyang tignan. Ang lago kasi ng mga fins niya kaya hindi rin siya pansinin. O diba? Video natin to ng before. Ipapakita natin ang after na kung saan ay makikita nyo yung malaking difference. At eto na nga, i-play na yan. Ayan, screenshot to ng after natin mga kaisda. Dated January 28, 2025. Imagine mga kaisda, wala pang 2 weeks ay na-regain na ng beta natin ito yung kanyang fins. Ayan, diba? Ito na yung after video niya mga kaisda na kung saan makikita at mapapansin niyo na yung dorsal na fins niya ay unti-unti nang tumubo at bumabalik na sa tunay niyang anyo. Ayan, diba? Hindi na kailangan bilugan mga kaisda kasi kitang-kita na natin. Ayan, tumubo na ang fins niya. O, diba? Hindi mo rin mamalaya na nanggaling pala siya doon. Kasi imagine, from this na before, ayan, ang laki ng bungi. O, diba? Kitang-kita. At yung ating after, ayan, 'di ba? Buo na siya mga kaisda. Ang galing, 'di ba? Kahit ako hindi rin ako makapaniwala na sa loob lamang ng wala pang 2 linggo ay na-regain na at napatubo na ang kanyang fins. Ang galing din ng beta na ito. O, ayan, 'di ba? Napasungkit pa nga natin. Ito na yung kanyang pinakahuling shots ko sa kanya mga kaisda. Huling video ko na to sa kanya. Kasi nasungkit na siya ng nakaraan mga kaisda. Ayan, napabenta pa nga natin. O, diba? Napakinabangan pa natin siya mga kaisda. Ayan, diba? Halatang hindi mo masasabi na nanggaling pala siya sa sirang dorsal. Ayan, ang ganda mag-flare impact, diba? Ang ginawa ko sa kanya, i-reveal din natin kung ano yung ginawa ko sa kanya. Paano siya mabilis na nakapag-regain ng kanyang fins. Talisay leaves mga kaisda. Number 1 ko lagi yung powerful tool para pakondisyonin at pa-heal yung aking mga beta fish. And then, nagpatak din ako sa kanya ng Beta Kit Cure, 1 drop every water change. Nakatulong din siguro iyon para mapatubo ang kanyang fins sa mabilis na panahon. And then, yung food na ibinibigay ko sa kanya is frozen bloodworms para lumakas ang kanyang immune system kasi para sa akin, isang klase na ito ng heavy meal sa kanila. Diba? Nabubulol na ako sa kanila. Ayan, ang ganda yung mag-flare mga kaisda, solid. Isang factor din to kung bakit mabilis siya napatubo yung fins niya kasi flare siya ng flare. Yes, mga kaisda, stretch siya ng stretch, binabanat niya yung mga fins niya, kaya naman siguro talagang napabilis niya rin mapatubo ito. Kasi actually mga kaisda, kahit ako nagulat ako sa bilis ng pag-heal niya or pag-regain niya ng fins kasi mostly nung mga naalagaan ko, pag may sira, kumakain talaga ng buwan bago mabuo. Yung iba nga mga kaisda, imbis na mabuo, nasisira pa lalong lumalaki yung sira. Pero ito nakakabilib siya kasi ang very good niya, talagang naparegain niya at napatubo niya ang fins niya sa mabilis na panahon. Diba? Imagine in 2 weeks lang. Isang factor ay yung ginagawa ko lagi sa kanya, flaring. Lahat ng beta ko mga kaisda, meron akong mandatory flaring twice a day, morning and evening. Isang factor ito bakit din niya mabilis na napatubo ang kanyang fins kasi bukod sa malakas ng immune system, talagang flare siya ng flare at gigil na gigil mag-flare. Kaya naman nabanat at na-stretch niya ang kanyang mga fins ng todo at husto na nakatulong sa kanya para patunayan na ang mga beta fish ay may kakayahang magpa-regain or magpatubo ng mga fins nila na nasisira. 'Di ba? Ang galing. Pak!